convoy na pabalik sana ng kanilang base. Ngunit sa may layo naman na 100 meters sa labas ng Tongo-Tongo, binuntutan ng ISGS Group ang unit at agad na pinaulanan ng bala at pampasabog ang hulihang bahagi ng convoy. Ang grupo ng ISGS na umatake sa unit na nasa Tongo-Tongo ay lulan ng isang dosenang pickup trucks, 20 ng mga motorsiklo na pawang aramado ng mga machine guns, RPGs, granada at mga mortar. Sa sorpresang pag-atake na ito, napilitan na gumante ang Niger at US forces sa pamamagitan ng kanilang mga M240 machine guns na naka-attach sa kanilang mga sasakyan. Habang sumisiklab ang putukan, dali-dali naman bumaba ang ilan sa mga sundalo, naghanap ng cover, sinuot ang kanilang combat gear at gumante ng putok gamit ang kanilang mga armas. Sa mga oras na ito, isang sasakyan mula sa convoy ang tila na palihis sa kanyang ruta. Inulan nito ang mga Nigerian soldiers at sa kanilang daan, agad silang pinaliguan ng bala ng kalaban, kaya gumanti rin ang putok at pampasabog ang mga ito habang nasa loob ng sasakyan. Ngunit sadya nakapwesto na ang mga kalaban, kaya napas lang ang lahat ng sakay na Nigerian soldiers sa nalaunan. Tangi ang kanilang team leader lamang na nakasurvive mula sa sasakyan yun, bagamat sugatan. Maya-maya lang, sa panandaliang paghupa ng pagpapaputok sa kanila ng tropa ng ISGS, may napansin siyang mas malaking puwersa na paparating sa kanila sa kabilang banda ng ilog. Kaya agad naman siyang kumilos at bumalik sa convoy upang sumali sa tapakan. Ilang mga fighters ng kalaban rin na napabagsak ng unit upang nakalis ang ilan nilang mga sasakyan mula sa sasakyan. Katapos silang maghagis ng isang smoke grenade, agad na kumilos sa sundalo upang gumawa ng formation. Kinain ko sa may baluma. Bumili natin ang ulo ng Rastara. Doon ka bumili? Main ako doon. Yung sariwa. Magkano 80? 20. Plato. Ng ulang ko. Mga gulay. Ay tumatakbo sa gilid nito. Kung kaya sariwa, inulang mo? Pinaga mo kali? Oo. Yung sariwa. Wala namang isang kalating platong ganito. Iba ng tao doon, sa pa rin. Sila pa rin. Yung mga bago. At nagpaulan ng putok rin gamit ng naka-attach na machine gun doon. Sa maampala, naunang natamaan si Black ng bala dahil ano pang bawian ang ganilo ng buhay. Agad-agad namang nagtungo si Johnson at si Wright sa lokasyon ni Black upang tignan ang kanilang katropa. Ngunit tuloy na ang lahat. Dahil dito, minarapat ng dalawa na abandonahin ang kanilang posisyon upang hindi maging easy target ng mga terorista. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo sa may distansyang 85 meters lamang, naligo na ng bala sina Black at Johnson na dahilan ng kanilang pagkasawi sa kamay ng ISGS. Sa mga oras na ito, ang American at Nigerian forces ay nakapag-establish na subscriber na ako eh. Nang ma-realize na wala na ang tatlo nilang kasamahan, 4 na sundalo agad na nagvoluntaryo pumasok muli sa killing zone upang malocate ang tatlo. Sa ikalawang posisyon, lalong tila lumalakas ang puwersa at dumarami ang bilang ng ISGS fighters sa area. Doon sa bahay, punta rin yung Nagpilitan ng unit na pumasok na ng kanilang mga sasakyan at magplano na humulot pa wala mong tiwala sa may-ari. Ngunit bago pa man umandar ang mga ito, Kung may problema si sila. Sergeant David Johnson kasama ang dalawang Nigerian soldiers ay napahiwalay Mukhang ano yung babae, convoy. mukhang Hindi pa man nakakaalis na sabi mukhang na pere. ang dalawang Nigerian soldiers dahil lubhang May nadamage na agad? ang sasakyan ni Sergeant David Johnson. Ayaw Napilitan mo siyang man tumakbo ayaw mo halos bigay. 960 meters palayo sa lugar. Ngunit na-pin down siya ng isang sasakyan na may naka-attach na machine gun. Ayon sa Yung lalaki, initial walang problema yung reports, lalaki. Nabait yung lalaki, hindi ko salita. 45 ng tanghali na bawian ng buhay. Ang isa, Baka katulad ni ano. Siman yung lalaki. ang unang tawag ng additional support Parang mula lalaki sa US nagtatrabaho forces ay sa dumating kanila. isang oras matapos sumiklab ang bakbakan sa Tongo-Tongo. Gamit ang kanilang mga surveillance aircrafts, agad na nakapagpadala ng impormasyon ng US tungkol sa kasalukuyang status ng Under tropahan no one. sa Tongo-Tongo. Hindi naman sagot. Agad namang rumisponde ang mga French Mirage jets upang magbigay ng suporta. Mama, Hindi nga siya sasalita eh. Dumating ang mga Kailangan air ng support pera. mula sa France. Magkano Agad mo namang kinikita ng nagpulasan mga seaman? ISGS fighters at natapos ang Di man duwang niloko. ambush sa Tongo-Tongo. Eh, baka, ano daw yun eh, tagaluto. Upang i-evacuate Kala ko yung injured parang Nigerians at Amerikano sa Tagaluto lugar. lang. Magkano lang bakal sa Very bato. aviation naman, No. sa American Charter Airlines. Yun, may ganun si Man. Naliliit na sweldo nun. Ng mga sundalong kanok na Yung namatay isang sa kasama kong driver ko, ano, matapos ang madugong ambush sa Tongo-Tongo. eh, may dalawang anak, nagkakali. Habang 8 naman. Kaya yung asawa, nagtutong pa na, nagtrabaho sa Dubai. US forces, 4 na Nangupa sila ng bahay ang dyan. mga ito ay sinastaf Tumigil na siya. Sergeant Brian Black, Hindi, Seaman pa rin. Seaman pa rin. Kada siyam na buwan, nauwi dyan. Ayon naman sa isang senior Wala medical lang, wala. official Tayo na lang pala. nagsabi sa ABC Eh, ito 6 months lang eh. umabot sa 21 Wala, militar every 6 ang months. Oo, nauwi. mula sa Inverno Ako lang to. sa Tongo-Tongo. Bilang response, nag-issue ang presidente noon ng Niger
na si Mahamadou Issoufou ng 3 araw ng National Diba ganun din yung na, ano? biktima ng terorismo sa kanilang lugar. Yung papa na kalaro nila, o ganun din. Every 3 months Yung bahay na. daw, parang kinuha lang lang kasi hindi na, kasi may edad na yung lalaki. Sa isang news agency sa France, about 50 plus na siya, no? Parang 52. mga sundalo na si Munkay 53 na lalaki, kaya hindi rin na, hindi sila nabigyan ng long term. May panahon lang. Naman yung lalaki 53, itim buhok. I'm also fighting. Sa gawa ang US ng drone strike sa kanilang lugar. Mamaitim lang talaga yung buhok niya. Groups na naghahasik ng kaguluhan sa kanilang teritoryo. At noong November Pero problema, ano ba problema kung puti? Marami nga nagpapakulay. Ito, natural na kulay. Ng Miami. October 30 sa isang Okay, UN Security magganyan ang Council kulay, meeting, nangako ang Hindi ahensya na. ng $60 million para sa Bagay nga sa pagpapalakas, green. pagpapalawig at Bagay pag-ibig bagay. Peace Force. Oh, bagay nga sa akin green. West Africa. Bagay nga sa akin red, great pa kaya. Lahat ng bagay, bagay sa'yo eh. Pagtikom ng bibig, naglabas ng statement ang ISGS sa pamamagitan ng Sinong isang tao, spokesperson sinong noon, na si mukha dyan ang nag-green ng buhok na bagay sa kanila? Ang Ako sinabi lang. sa Tagalog ay, kami ang responsable sa pag-atake sa mga US Yung ibang commandos mukhang tanga. noong Oktubre sa Tongo-Tongo sa rehiyon Ako ng hindi. Ayon sa report ng ibang US official sa CNN, ang French military daw ang nangungulo ng panahon na yun. Ayaw mo na makakarami ka. Tungkol sa mga mastermind. Ah, mama mo. Ayon sa kanilang nakala. Ha? Baka Sa tatae. malaking dahilan ng massive Kain pa? intelligence failure o kakulangan sa pagkalat ng Dapat ang ginagawa nyo, yung pagkatapos iyo, magtuturi kayo pagkain sa aso. Kaya na-ambush ang Yung pa nga na, bibigay lahat yung sa aso kasi hindi ko na binibiglat ha. Wala rin lang dumating Hindi na na quick reaction makakainin. force mula sa UN forces ng mga oras na sumiklab ang tensyon sa Tongo-Tongo. Sa kabila naman ng Dinangain mo pati balat? Siyam na Medal of Valor Ha? kasama ang 4 na Silver Stars ang ginawad Ito sa lang mga ito. miyembro ng unit na yun na matapang na humarap sa nakakalunod na bilang ng mga terorista sa Tongo-Tongo. Sina Staff Sergeant Dustin Wright at Sergeant La David Johnson ay nagawaran ng posthumous Silver Star habang sina Staff Sergeant Brian Black at Sergeant First Class Jeremiah Johnson ay nakatanggap ng Bronze Star with Valor bilang pakilala sa kanilang kabayanihan na naging kapalit ng kanilang buhay. 6 na Huwag ka medalya rin nakagad. natanggap ng mga Nigerian soldiers at 4 pa sa kanilang kasamahan ng Tayo! noong October 2019 sa isang seremonya sa Niamey, Nigeria. Noong March 2018 naman, ang SUV na ginamit ng mga American Tortang forces talong. at ang helmet cam footage na nidiskubre ng mga otoridad sa Masarap Mali to pag ketchup matapos na ang mga ganito. checkpoint sa border. Ay ibalik naman ito sa mga US forces at naging ebidensya sa legal na pamamaraan. Noong December 2018 naman, na-recover ang pistola ni Staff Sergeant Jeremiah Johnson ng French forces mula sa isang operation sa Mali. Akang! Pagsapit naman ng October Kang! 2019, Ketchup! nag-offer ang United States ng $5 million na pagbuya sa kung sino Ay. na makakapagturo sa kanilang Kasi ang bote. ni Adnan Nakayakap. Abu Walid al-Sarawi, ang leader ng ISGS na umambush sa mga sundalong Kano. Matapos ang 2 taon, siya ay napas lang ng mga French forces sa isang raid Sa noong 2021. ating At sa naturang operasyon, buwan na-recover na ang isang 45 minutes na video kung saan makikita ang ilang mga aktwal na pangyayari sa ambush sa Tongo-Tongo. Patuloy lamang ang kwentong ito sa panganib na sinusuong ng mga kasundaluhan sa buong mundo kahit ano pa mang bansa sila na ninilbihan. Kasama na riyan ang mga magigiting nating sundalong Pinoy. Kaya kung isa ka mga sundalo na nanonood dito, saludo ako sa iyo. Ikaw ang tunay na idol. Ikaw ang tunay na bayani ng bansang Pilipinas. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutan panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo. Limang buwang labanan sa Marawi. Guys, wala ako water, okay? Marawi, Philippines. Nakahanda na ang Philippine Military Wala akong magkano yung papaya. House sa basang malupit 20 pesos. sa Marawi. 15 na nga. Pagsabi sa kanila, 15 pesos. Okay, nakatakbo ka ng mura. ang Abu Sayyaf commander na si Isko. O, ba't yung pa kinain lahat ng papaya? Ani? Ay isa sa pinakamalaking terorista hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, kabilang siya sa most wanted terrorist list ng US sa mga panahong iyon. Water? Ang military ang bahay, pero agad silang pinakulukan ng mga nasa loob nito. Kung tinignan mo, tulad na isang ordinary kwento lamang ng mga sundalo at ng Abu Sayyaf. Palitan na ito hanggang ang isang grupo ay umatras. Unahin mo yung balat? Hindi niya alam sa mga oras na iyon. Diyan na pala ito na isa sa at Yes, pinakamahabang ma'am. terrorist attack
Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag niyong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa channel kung gusto niyo pang makakita ng mga video katulad nito. Balik na tayo. Habang nagbabarilan ng dalawang grupo, may isang grupo na nagmarisa sa kalsada. May mga dala silang Where pa tayo, Raj? suot ng itim. Pero ang unang makikita mo sa kanila ay Ano yung flags bangma? na kanilang binabandera. May dala silang ISIS flags. Sila ang resback ng mga Sana may terorista. tokwa pa. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ISIS Ako ay ang isa sa tokwa. pinakamalaki at Tapos na yung pinakakinatatakutan tokwa. terrorist group sa buong mundo. Pinatagilid na ang mga sundalo dahil hindi nila napaghandaan ang ganitong kadaming kalaban. Dito na nga lang natin sa Umatras ilagay ang guys. yakap. Kasi Pagkatapos ng nakapita araw ko na sa iyon, kontrolado na ng mga terorista ang malaking parte ng syudad. Kinabukasan, agad nagdeklara ng martial law si President Duterte. Ayon sa speech na binigay ng Presidente, matagal na siya natatakot sa pagdating ng ISIS sa Pilipinas. At ngayon ay nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Ika ng Presidente, Mainit yung kailangan ng rice isang gold. compelling reason upang Kaya ihayag ako ang martial law nagpaganon. at ang nagaganap sa Marawi ay sapat na para dito. Nakatulong din sa kanyang desisyon ang pagkamatay ng malabang Chief of Police na nagpunta sa Marawi. Papauwi na ito nang pinahinto siya ng isang checkpoint ng mga terorista at pagkatapos ay pinuhutan ng Bawang mamba ko. Nakain ka pa? Hindi niya alam ang mga nangyayari Kanin ka pa? sa Marawi. Kaya sa mga pulis at sundalo ng Kalipete, Kumain ko mga lang dyan pag ganyan. kung sasabihin niya ng mga sundalo na mayapa na ang Marawi, saka lang niya tatapusin ang martial law. Bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang grupong nakaharap ng mga sundalo, ang Maute Group. Ang Maute Group ay isang radical Islamist group na itinayo ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute. Papaya. Galing ng dalawa sa isang mayaman at na-impluensyang pamilya sa bayan ng Buti. Nakapag-aral ang dalawa sa Middle East kung saan mas na-develop ang kanilang pagiging extremists. Ang kanilang ama ay dati miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang pinakamalaking Muslim rebel group sa Pilipinas. Nang pumasok sa peace talks sa MILF at pumayag na magkaroon ng new Bangsamoro region, kung saan mas lalaki pa ang kanilang kontrol sa kanilang sariling lupa. Umalis sa grupo ang mga Maute. Mas gusto nila ang radical idealism ng ISIS at bumuo sila ng kanilang sariling grupo. Sa butik nagsimula ang Maute Group hanggang sa umabot sila sa Marawi. Ginagawa nila ito upang mapansin ang ISIS. Balak nila magtayo ng isang caliphate sa Marawi upang i-recognize sila ng ISIS at maging opisyal na miyembro nito. Kung mangyayari iyon, hindi lang sila mapapabilang sa pinakakilalang terrorist group sa buong mundo. Magkakaroon din sila ng funding mula sa ISIS. Pero ang pinakamalala, ginawa nila lahat ng ito habang nangyayari ang Ramadan. Or ketchup pa tayo, guys. Ng mga Maute ang Marawi. Nagpunta sila sa Amani Pakpak Medical Center. Pinaligiran ng City Hall at sinuno ng isang paaralan. May mga pinakawalan silang mga preso mula sa Lanao del Sur Provincial Jail. Habang ginagawa nila mga ito, kumukuha sila ng hostages. Guys, Ang hostages ay teachers ng Dansalang College. Isang Protestant Guys, please kung saan nag-aral hit ang mga that Catholics. Pinakawala ng my mga button. Isa sa pinaka-importante And please help me to 500. Nakuha nila ang panig ng puntahan nila sa bayan ng Bangkolo. Sa mga oras na ito, 500 naghahanda ang mga tao ng Bangkolo para sa subscribers. darating na fiesta. Kaya madali lang silang naging target ng mga terorista. Ayon sa isa sa mga hostages, pinapasok sila sa isang malaking van at inikot-ikot sa Marawi bago pagdala sa kampo ng mga terorista. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na mag-alisa ng mga residente ng Marawi at ng mga kalapit na bayan. Sa loob ng isang buwan, mahigit sa 300,000 katao ang umalis sa kanilang tahanan dahil sa pag-atake ng mga Maute. May ilan din na na-trap sa kanilang mga bahay dahil sa takot ng bukas. Dahil dito, gumawa ang ilang mga residente ng isang rescue group upang tulungan ang kanilang mga kapitbahay. Inisa-isa nila ang mga bahay upang makita kung may mga tao bang pwede nilang tulungan. Gayunpaman, may ilang mga bahay pa rin na hindi mapuntahan ng mga rescuers. Yan ang mga bahay na nasa gitna ng war zone.
button, Isang guys. ang natrap sa kanilang bahay sa loob ng 5 linggo. Nang maubos ang tubig More? sa kanilang bahay, uminom na lang sila ng tubig ulan. Hindi din sila makatulog dahil sa mga putok ng baril at ingay ng airstrikes. Nang lumabas na sila, marami silang nakita na bangkay sa kalsada. Umabante lang sila ng umabante hanggang Tapos sa tayo kumain, sila guys. sa bridge at ma-rescue ng mga sundalo. Halos parehas din ito ang naranasan ng Bye-bye. isang sundalo. Nakatira siya sa Icon at See you later. Magbablog ako mamaya. Isang araw, naglakas loob siya at